This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mabilis na lumipas ang araw at naging maayos naman ang lahat. Sobra akong naging busy sa pag-aaral kahit na 1 linggo pa lang mula nang magsimula ang klase. Ang dami na kasi agad na pinapagawa sa amin. Totoo nga ang laging sinasabi ng marami, na iba ang buhay kolehiyo kesa sa high school. Akala ko talaga noon ay mahirap na ang high school, pero kung iisipin ngayon, sobrang dali pala kumpara sa kolehiyo. Bunso, halika na. Narinig kong saad ni Kuya isang gabi, kasabay ng pagkatok sa pinto ng kwarto ko. Napabuntong hininga naman ako bago tumayo sa kama para mabuksan ang pinto. Kuya, kung dito na lang kaya ako, nahihiya kasi ako, nag-aalangan na saad ko. Araw kasi ng Biyernes, at may usapan sila ng mga kaibigan niya na magpupunta kina Levi para mag-party at mag-sleepover doon. Gusto akong isama ni Kuya, at aminado ako na nung una ay excited ako kasi alam ko na makikita ko doon si Yael, ang kaso ay bigla akong nakaramdam ng hiya. Ano ka ba naman, halika na. Sinabi ko na rin naman sa kanila na isasama kita. Bakit, hindi mo ba sila gustong makasama? Sagot niya sa akin. Hindi naman sa ganon, nahihiya lang kasi talaga ako, saad ko ulit. Mababait lahat ng tao doon, lalo na ang mga magulang ni Levi, giit niya. Kaya naman sa huli, napabuntong hininga na lang ako bago ngumiti at marahang tumango. Napangiti pa nga ako nang siya na ang nagbuhat ng backpack na dala ko, tapos ay sabay na kaming naglakad palabas ng kondo. Nang masigurado naman na nakalock na ang pinto, ay bumaba na kami at dumiretso sa parking lot para makaalis na. Medyo tumagal kami sa biyahe dahil sa traffic. Isa rin ito sa mga napatunayan kong totoo, base sa sinasabi ng iba, na palaging traffic sa Maynila. Nang makarating naman sa bahay ni Levi, agad akong nakadama ng pagkamangha kasi ay sobrang laki ng bahay. Kung tutuusin ay malaki rin naman ang bahay namin sa Mindoro, pero doble o triple ata ang laki nitong bahay ni Levi. Nakakatuwa rin kasi nang makita ng guard ang sasakyan ni Kuya, ay binuksan na niya agad ang gate. Hindi na ako nagtaka na kilalang kilala na silang magkakaibigan dito. Dahil base na rin sa kwento ni Kuya ay madalas nga silang nagpupunta rito. Nandito ka na pala iho, nasa poolside na ang mga kaibigan mo. Nakangiting wika ng isang magandang ginang nang makita kaming bumaba sa sasakyan. May kasama pa nga itong isang gwapong lalaki na kamukha ni Levi habang nakaupo sila sa may terasa at umiinom ng kape. Hello po tita, kapatid ko nga po pala, si Marky. First year college po siya. Sa Imperial University din po nag-aaral, nakangiting saad ni Kuya. Bunso, si Tita Love, mama ni Levi, tapos si Tito Leroy, papa naman niya pagpapakilala niya sa akin. Magandang gabi po, nakangiti pero nahihiya na bati ko. Magandang gabi rin iho, sige na't puntahan nyo na ang mga kaibigan nyo. Kanina pa nila kayo hinihintay, sagot naman ni Tito Leroy. Iyon naman ang ginawa namin. Bago makarating sa poolside ay narinig ko na ang malakas na tawanan ng mga kaibigan ni Kuya, tapos ay agad kong nakita ang malaki at malawak na swimming pool. Sina Jazz at Cass ay naliligo na, habang sina Levi, Van at Yael naman ay nasa may mesa at umiinom ng alak. Kuya, hinahayaan talaga kayo ng mga magulang ni Kuya Levi na uminom ng alak? Mababa ang boses na tanong ko habang naglalakad kami palapit. Oo. Basta every Friday lang daw at hindi sobra, at syempre basta hindi namin pinapabayaan ang pag-aaral namin, sagot niya kaya marahan na lang akong tumango. Mga pare. Bati pa niya kaya agad na napalingon sa amin ang lahat. Nandito na pala kayo, ang tagal nyo dumating. Nakangiting saad ni Levi. Hi Marky. Feel at home ka lang, huwag kang mahihiya, wika pa niya nang makita ko. Salamat po Kuya Levi, sagot ko kaya malakas silang nagtawanan. Levi na lang kasi. Sagot naman niya. Nako pare, wala tayong magagawa at sadyang magalang itong bunso namin, may halong pagmamalaki na wika ni Kuya at umakbay pa sa akin.
Kaya nga nagtataka kami kung paano kayo naging magkapatid, walang hiya ka kasi masyado, nagbibiro na wika naman ni Van kaya muling nagtawanan ang lahat, maging ako ay napangiti dahil sa narinig. Marky, dito ka. Nakangiting saad naman ni Yael, tapos ay tinapik pa ang silya na katabi ng inuupuan niya. Agad na naman akong nakaramdam ng kaba dahil doon. Ayaw ko sanang umupo sa tabi niya dahil nga iba ang epekto niya sa akin, pero ayaw ko namang isipin nila na bastos ako, kaya umupo pa rin ako doon. Bunso, teka lang ha. Dadalhin ko lang sa guest room itong mga gamit natin, sabi ni Kuya kaya marahan akong tumango, pinanood ko pa nga siyang maglakad paalis. Umiinom ka ba Marky? Tanong sa akin ni Levi. Hindi po sagot ko. Paano yan, kailangan mong uminom ng kahit konti lang, iyon ang pa-welcome namin sa'yo kasi parte ka na ng tropa, nakangiting saad naman ni Van. Hayaan mo na pare, baka saktan ka ni Marcus kapag nalaman niyang pinainom mo ang kapatid niya, natatawa na saad naman ni Yael, bahagya pa siyang lumingon sa akin at kumendat, kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin. Hindi bale Marky, hindi rin naman umiinom yang si Cass tapos si Jazz hindi rin gaano. Kumain ka na lang, o kung gusto mo samahan mo sila sa pool, saad ni Levi. Oo nga Marky, dito ka na lang sa amin. Nakangiting pagtawag sa akin ni Cass. Mamaya na siguro, magpapahinga muna ako ng konti dito, nahihiya na sagot ko naman, kaya ngumiti na lang sila sa akin at tumango. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik na rin naman si Kuya. Muntik na nga akong matawa kasi ay may dala siyang mga chips na mukhang galing pa niya sa loob. Sina Cass at Jazz naman ay umahan na rin sa pool para masamahan kami sa table. Bunso, saad ni Kuya tapos ay inabutan ako ng isang soft drink na nasa lata, agad ko namang tinanggap yun tapos ay nagpasalamat pa. Nang mailapag na ni Kuya ang mga dala niyang chips sa mesa ay umupo na siya sa tabi ko. Grabe ka Marcus, dead hungry ka talaga kahit na kailan. Pagbibiro ni Cass kaya nagtawanan kaming lahat. Hindi no, si tita ang nagbigay niyan. Sabi niya dalhin ko daw dito para hindi tayo maubusan ng makakain. Agad na depensa naman ni Kuya. Tahimik ka ba talaga Marky? Kuryosong tanong naman sa akin ni Jazz, tipid akong ngumiti sa kanya bago tumango. Ganyan ka rin naman dati, pareho lang kayong mahiyain, nakangiting saad ni Levi. Kung sa bagay, sagot niya tapos ay nagkibit pa ng balikat bago muling tumingin sa akin. Ano ang mga hilig mo? Tanong ulit niya. Magbasa, nahihiya na sagot ko, alam ko kasi na kahit pa nag-e-enjoy ako sa pagbabasa ng libro, boring yun para sa iba. Nako, hindi nyo na itatanong, nagbayad pa kami ng extra baggage sa airport kasi isang meleta ang libro na dala niya papunta rito. Natatawa na saad ni Kuya. Talaga. Pareho pala tayo na mahilig magbasa. Marami akong libro na nasa bahay lang, natapos ko na kasing basahin. Dadalhin ko sa Lunes tapos ibibigay ko na lang sayo, nakangiting wika ni Jazz kaya parang nagningning ang mga mata ko. Hindi ko tatanggihan yan, salamat. Masaya at excited na sagot ko. Bukod sa pagbabasa, may iba ka pa bang hilig? Like sports? Tanong naman ni Cass. Hindi ako sporty na tao pero mahilig din akong mag-bake, sagot ko naman. Parang natatandaan ko na sinabi nga nitong kuya mo na the best ka daw mag-bake ng cookies. Ipag-bake mo naman ako minsan, nakangiti na saad sa akin ni Yael. Hindi ko alam kung malumanay ba talaga ang boses niya, o sadyang ako lang ang nagbibigay mali siya sa lahat. Oo naman, walang problema, mababa ang boses na sagot ko. Nice, salamat. Nakangiting wika niya, tapos ay umakbay pa sa akin at pabiro na hinila palapit sa kanya, at dahil nakasando lang siya ay agad kong naramdaman ang init ng katawan niya, na nagdulot na naman sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nagpatuloy pa sila sa masayang kwentuhan, as usual, ako ay tahimik lang na nakikinig habang nakangiti, kung minsan ay tumitawa rin lalo na kapag nagbibiruan sila. At sumasagot din naman ako kapag ako ang kinakausap o tinatanong nila. Dumating ang alas 8 ng gabi, at ubos na ang isang bote ng alak na iniinom nila.
Mukhang bitin nga sila, pero hindi na sila kumuha pa kasi ay bawal na daw. Hanggang 1 litro lang daw talaga ang pwede nilang inumin tuwing Biyernes. Kaya naman nagpasya kami na magpatuloy na lang sa kwentuhan, hanggang sa nagkaayaan na ang lahat na maligo na lang sa pool. Wala sana akong balak na maligo, pero dahil ayaw ko namang maging killjoy ay sumali pa rin ako sa kanila. Sobra akong natutuwa habang pinapanood na maglambingan sina Levi at Jazz. Napalingon pa nga ako sa balcony at nakita kong nakatingin sa amin ang mga magulang ni Levi habang parehong nakangiti. Sobra talaga akong namamangha sa pagiging supportive nila sa relasyon ni Levi at Jazz, gaya ng kwento sa akin ni Kuya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung magiging ganito rin kaya ka-supportive ang mga magulang ko kung sakali man na magka-boyfriend din ako. Maglaro na lang tayo, isakay natin sa balikat natin ang kapareha natin, tapos magtutulakan sila, matira ang matibay. Nakangiti na suhestyon ni Levi. Siyempre, partner kami ni Jazz. Dagdag pa niya. Sorry, pero pasa ko sa ganyan. Ang hina ko kaya kumpara sa inyo. Sagot naman ni Cass. Sige, partner kami ni Bunso. Nakangiting wika ni Kuya. Kung ganon, ako ang sasakay sa balikat mo pare, natatawa na saad ni Van kaya agad na nagreklamo si Yael kasi ay mabigat daw ito. Nagtalo pa nga ang dalawa na sobrang nakakatawa panoorin. Kami na lang ni Marky ang partner, ako ang magbubuhat sa kanya, saad pa ni Yael maya-maya lang na siyang kinagulat ko. Sige, kahit sino naman ang kapareha mo matatalo ka pa rin. Ang mayabang na sagot ni Kuya kaya malakas na nagtawanan ang lahat. Marky, halika, nakangiting saad sa akin ni Yael, sobra akong kinakabahan at nahihiya, pero lumapit pa rin ako. Bumilang pa nga siya ng 3, bago pinalubog ang sarili sa tubig, ako naman ay mabilis na sumampa sa balikat niya at nang komportable na kami ay umahan na siya ulit habang hawak ako sa magkabilang hita para suportahan din. Ganun din ang ginawa ni Kuya, na siyang nagbuhat kay Van, tapos si Levi na siyang bumuhat kay Jazz. Ako na lang ang referee. Masayang saad naman ni Cass. Okay, pagbilang ko ng 3, game na. Dagdag pa niya. Lumayo naman sina Levi, Kuya at Yael ng bahagya sa isa't isa. Tapos ay nagsimula ng magbilang si Cass. Pagkatapos niyang magbilang ay gumalaw na agad ang 3. Agad na napuno ng masaya at malakas na tawanan ang lugar nang magsimula na kami ni Van at Jazz na magtulakan. Although aminado ako na hindi ako gaanong makapag-focus sa laro, dahil nga kinikilig ako sa ideya na buhat ako ni Yael. Kaya ang ending, ako ang unang nahulog sa pool at natalo kami. Pero kahit na ganon ay masaya pa rin ako kasi ay sobrang saya nang nangyari. Sayang naman natalo tayo, nakangiting wika niya sa akin nang dumiretso kami sa may gilid ng pool pagkatapos naming matalo. Oo nga, pasensya na, sagot ko naman. Sus, wala yon. Pero ang gun mo pala ano? Kumakain ka pa ba? Saad ulit niya na siyang nagpangiti sa akin. Tapos ang cute mo pa kapag ngumingiti, dagdag pa niya. Nagkunwari ako na hindi ko yon narinig, tapos ay tumawa na lang habang pinapanood pa rin na magtulakan sina Jazz at Van. Kahit naramdam kong nakatitig sa mukha ko si Yael. Pagkaraan ng ilan pang segundo, nahulog na si Jazz, kaya sina Kuya at Van ang nanalo. Grabe, panalo kami pero para akong natalo kasi ang sakit ng balikat ko. Ang bigat netong si Van. Reklamo ni Kuya kaya muli kaming nagtawanan ng malakas. Bago sumapit ang 9:00 ng gabi ay nagpasya kami na umahan na sa pool, dahil medyo late na rin yon. Kung tutuusin ay uminom sila ng alak pero parang wala namang lasing sa kanila. Pagkatapos naming maligo at magbihis lahat ay dumiretso kami sa movie room. Dahil nga wala pang inaantok sa amin ay nagpasya sila na manood muna daw kami ng horror movie. Namangha na naman ako kasi ay sobrang laki ng TV sa movie room ni Levi. Kung sa bagay ay sobrang yaman talaga ng pamilya nila, kasi bukod sa Imperial University, ay may iba pa silang negosyo, at sa kanila nga rin ang HIA o Hernandez International Airport.
Pagkapasok namin sa movie room ay naabutan namin ang dalawang kasambahay na naglalagay ng maraming snacks sa lamisita. Bago sila lumabas ay pinatay pa nila ang ilaw kaya parang nasa sinehan talaga kami. May isang malaking C-shape na sofa, pero sina Kuya at Van ay dumiretso sa lapag na may makapal namang carpet at doon umupo. Ayaw daw kasi nila sa sofa dahil baka antukin sila bigla. Sina Levi at Jazz ay umupo sa may bandang dulo, nakakatuwa nga kasi ay hindi nila halos binibitawan ang kamay ng isa't isa. Si Cass naman ay pumwesto sa may bandang gitna. Agad akong tumabi sa kanya, tapos ay umupo rin naman sa tabi ko si Yael na may dala pang makapal na blanket. Nung una, hindi ko alam kung para saan iyon, hanggang sa magsimula na ang pelikula, unti-unti na ring lumalamig sa movie room. Mas malamig pa kesa sa mga sinehan talaga. Tapos ay nakakatakot pa ang pinapanood, kaya mas lalo akong nilalamig. Kung alam ko nga lang ay nagsabi sana ako kay Kuya na ipahiram din ako ng blanket. Pero mukhang napansin ni Yael yun, kasi ay agad niyang in-offer sa akin ang blanket na nakabalot sa katawan niya kaya agad akong napalingon sa kanya. Medyo madilim man sa lugar ay nakita kong ngumiti siya sa akin. Nahihiya man ay hindi na ako nag-inarte pa at tinanggap ko na lang iyon at agad na kinumutan ang paa ko, hanggang bewang. Bukod doon ay in-offer din niya sa akin ang chips na hawak niya. Sa totoo lang ay mabilis akong matakot, pero sa puntong iyon, kahit pa sobrang nakakatakot ang pinapanood namin, wala akong ibang maramdaman kung hindi ang kilig dahil sa pagiging considerate sa akin ni Yael. Nang nasa kalagitnaan na ang pelikula, sobra akong nagulat nang maramdaman ang ulo ni Yael sa balikat ko. Kikiligin na sana ako, pero bigla kong narinig ang mahina niyang hilik. Saka ko napagtanto na nakatulog pala siya. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako at hinayaan siyang magpahinga. Kahit na hindi naman kasi sadya ang pagsandal niya sa akin, masaya pa rin ako. Okay naman sana ang lahat, ang kaso, biglang may nakakagulat na eksena kaya malakas na sumigaw si Cass dala ng gulat, at mas nagulat ako sa sigaw niya kaya napasigaw din ako. Maging si Jazz nga ay napasigaw din, kaya malakas na nagtawanan sina Levi, Van at Kuya. Si Yael naman ay umayos ng upo na parang nagising dahil doon. Sorry, nahihiya na saad ko. Grabe kayo makasigaw, natatawa na saad niya habang nakangiti sa akin, bago muling binalik ang tingin niya sa pinapanood. Hindi na siya sumandal ulit sa akin dahil nga gising naman na siya, pero kahit na ganon, sobrang saya ko sa mga nangyayari. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa akin, pero pakiramdam ko ay may gusto na talaga ako sa kanya. Well, hindi naman ako umaasa na magugustuhan din niya ako. Alam ko naman kasi na lalaki siya, dahil nga base rin sa mga kwento sa akin ni Kuya noon ay iba-iba ang nagiging girlfriend niya. Kahit papansin ko na may iba sa pakikitungo niya sa akin minsan, ayaw ko rin na bigyan iyon ng kakaibang kahulugan. Baka lang kasi nagiging sobrang considerate nga lang siya sa akin dahil nga magkaibigan sila ni Kuya. Hindi ko ba maintindihan ang sarili ko kung bakit ang bilis ko siyang nagustuhan, samantalang 1 linggo pa lang naman mula nang magkakilala talaga kami sa personal. Natapos ang pelikula na hindi ko naintindihan ang kwento. 11:00 pasado na iyon ng gabi, kaya naman nagpasya kami na magpahinga na. Ang akala ko nga ay kaming dalawa lang ni Kuya ang magkasama sa isang guest room, pero kasama pala namin sa kwarto sina Van at Yael. Agad na dumiretso si Van sa sofa bed at doon humiga. Si Kuya naman ay ibinagsak na ang sarili sa kama kaya sumunod na ako sa kanya. Okay lang ba sa gitna ka, o gusto mo dito sa dulo? Tanong sa akin ni Yael kaya bahagya akong nakadama ng gulat, marahan ko pang iginala ang paningin ko sa silid at saka napagtanto na wala siyang tutulugan, kung hindi sa tabi ko. Kung hindi ka komportable, pwede naman ako sa ibang guest room. Madami namang kwarto dito, nakangiting dagdag pa niya. Hindi, okay lang. Dito na ako sa gitna, katabi si Kuya, agad na sagot ko, medyo nahiya pa kasi baka inisip niya na maarte ako. Pero sa huli ay ngumiti naman siya sa akin bago tumango, at humiga na rin sa tabi ko. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Nung una,
Matagal kaming magkatabing nakaupo habang umiinom sila. Pangalawa, binuhat niya ako sa pool dahil sa laro. Pangatlo, magkatabi kami sa movie room, at sumandal pa siya sa balikat ko. Tapos ngayon, magkatabi pa kaming matutulog. Para natuloy akong aatakihin sa puso dahil sa sobrang kilig. Hindi ako agad na nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko alam kung namamahay ba ako, o dahil iyon sa presensya ni Yael sa tabi ko. Madaling araw na ata yun nang makatulog ako, kaya medyo tinanghali na rin ako ng gising. Kung hindi nga ako tinawag ni Kuya para kumain ng agahan ay baka hindi pa ako bumangon. Pagkatapos kong maghilamos ay bumaba na ako at pinuntahan sila sa kusina, kung saan nakaupo na silang lahat. Hindi ba sasabay sa atin ang mga magulang mo? Mababa ang boses na tanong ko kay Levi pagkaupo ko sa tabi ni Kuya. Maaga silang umalis, busy rin kasi ang mga iyon sa trabaho, sagot niya. Kahit na weekends nagtatrabaho pa rin sila. Tanong ko kaya marahan siyang tumango. Ang sipag naman pala nila, nakangiting saad ko pa, tapos ay nagsimula na kami sa pagkain ng agahan. Oo nga pala bunso, ihahatid kita sa kondo mamaya tapos aalis ako, okay lang ba na wala kang kasama? Tanong sa akin ni Kuya. Saan ka pupunta? Tanong ko naman kaya agad siyang napangisi. Basta, sagot niya, agad na nagtawanan ang mga kaibigan niya dahil doon. Baka makikipag-date lang yang kuya mo Marky, saad naman ni Yael. Ako na ang bahala sa kanya pare, wala din naman akong gagawin maghapon. Kung gusto mo ako na ang maghahatid sa kanya sa kondo niyo, o pwede rin naman na samahan ko siyang pumasyal sa mga mall dito, para hindi siya mainip, dagdag pa niya. Agad akong nakaramdam ng excitement sa narinig. Kung okay lang kay Marky, walang kaso sa akin, sagot naman ni Kuya. Gusto sana naming sumama, pero may date din kasi kami ni Jazz, wika naman ni Levi. Ako naman, may mga schoolworks na kailangang tapusin. Kasi simula pa lang ng klase, pero loaded na kami agad. Saad ni Cass tapos ay napabuntong hininga pa. Lumingon naman kaming lahat kay Van, hinihintay ko kasi na magsalita siya at sasabihin niya na sasama siya sa amin ni Yael. May kailangan kaming puntahan ni Dad, kaya pas na rin muna ako, saad niya. Okay lang ba na tayong dalawa lang ang magkasama Marky? Huwag kang mag-alala, hindi ka naman maiinip, nakangiting saad ni Yael, ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko, pakiramdam ko kasi ay magde-date kami kahit pa alam kong wala namang ibang ibig sabihin sa kanya ang paglabas namin. Pero syempre ay hindi ko yun pinahalata at tumango na lang. Kung ganon, ikaw na ang bahala sa kapatid ko pare, dito na ako magbibihis tapos didiretso na ako sa pupuntahan ko, saad ni Kuya. Hindi na ako sumagot pagkatapos nun, at nakinig na lang sa mga usapan nila habang kumakain. Nang matapos ay hindi na nagpahinga pa si Kuya, dumiretso na siya pabalik sa guest room para makaligo at makapagbihis. Si Van naman ay nauna nang umalis. Kami ni Yael ay nagpahinga muna saglit, bago nagpasyang umalis na rin. Hindi na ako naligo sa bahay ni na Levi dahil nga isang pares lang ang nadala kong damit kagabi. Napangiti pa nga ako pagkasakay namin sa sasakyan niya, kasi ay lalaking-lalaki ang amoy nun. Tapos ay sports car pa, kaya sobrang lakas makapogi. Kung sa bagay, kahit wala naman siyang ganitong sasakyan ay pogi pa rin talaga siya. Isa iyon sa mga bagay na hindi ko maitatanggi. Okay ka lang ba, baka naman napipilitan ka lang na sumama sa akin, nakangiti at may halong pagbibiro na wika niya nang nasa biyahe na kami. Hindi Kuya Yael, nahihiya lang talaga ako sa'yo, lalo na mukhang naabala pa kita. Pasensya ka na ulit, si Kuya naman kasi sagot ko. Ako naman ang nag-aya sa'yo, at saka hindi ba sinabi ko naman na wala akong gagawin maghapon? Kaya sasamahan na lang kita. Tapos kapag ihahatid na kita mamayang hapon, ipag-bake mo na lang ako ng cookies bilang pambayad, nakangiti na saad niya kaya mahina akong natawa. Akala ko pa naman libre, hihingi ka rin pala ng bayad, pagbibiro ko naman kaya mahina rin siyang natawa. Sisihin mo ang kuya mo, lagi kasi niyang pinagyayabang sa amin na masarap ka daw, saad niya kaya mabilis akong napalingon sa kanya dala ng gulat.
Na masarap ka daw gumawa ng cookies. Dagdag pa niya, mahina ulit akong natawa kasi ay mukhang mahilig din siyang mang-asar, pero yung pang-asar na hindi naman nakakainis. Sige na nga, gagawan at bibigyan na rin kita ng cupcake, sagot ko naman. 4th year ka na rin, di ba? Aerospace engineering din ba ang course mo? Tanong ko pa. Maritime engineering, sagot naman niya. Magkalapit lang pala ang building natin. Hindi ba magkatabi ang building ng education at engineering? Tanong ko ulit kaya tumango siya. Oo nga pala, huwag ka ma-o-offend ha? Pero nakwento na kasi sa amin ng kuya mo na dati, nabully ka daw dahil, yun nga, magkatulad kayo ng kasarian nina Levi at Jazz. Wala na bang nambubuli sa'yo ngayon? Tanong niya na siyang nagpangiti sa akin. Wala na, subukan nila at lagot sila kay kuya, sagot ko. Hindi lang sa kuya mo, lagot din sila sa amin, wika niya. Pakiramdam ko ay lumulutang ako sa alapaap dahil sa sobrang kilig. May boyfriend ka na ba, o may nanliligaw na ba sa'yo? Tanong pa niya kaya bahagya akong nakaramdam ng gulat. Sino namang magkaka-interes sa isang kagaya ko? I mean, alam ko naman na hindi ako pangit, pero aminado rin ako na wala namang espesyal sa akin, sagot ko. Nasasabi mo lang yan ngayon, pero darating ang araw na makakakilala ka ng tao na magpaparamdam sa'yo na espesyal ka, saad ulit niya. Hindi ko alam, pero kung sakaling may magtangkama na manligaw gaya ng sinabi mo, sa tingin mo ba papasa sila kay kuya? Sa ugali ni kuya, baka sa unang araw pa lang natakot at nag-backout na sila, pagbibiro ko naman. Totoo yun, pero isipin mo na lang na swerte ka pa rin kasi mahal ka lang talaga ng kuya mo, at wala siyang ibang gusto kung hindi ang the best para sa'yo. Sagot ulit niya, muli akong napangiti dahil sa narinig. Hindi na ako nakasagot kasi nakita kong pinasok na niya ang sasakyan sa parking lot ng kondo. Pagkapasok namin sa kondo ay nagpaalam ako sa kanya na maliligo muna ulit at magbibihis. Pero bago ko siya iniwan ay kinuha ko muna siya ng maiinom at hinayaan na manood ng TV para hindi siya mainip. Lalo na medyo matagal akong maligo. Pagkatapos siguro ng mahigit kalahating oras ay saka ako lumabas sa banyo at dumiretso sa kwarto ko para makapagbihis na. Pagkabalik ko sa sala ay naabutan ko si Yael na nakaupo pa rin kung saan ko siya iniwan kanina, habang nanonood ng NBA. Matagal ka ba talagang maligo? Natatawa na tanong pa niya. Medyo, pasensya na, sagot ko. Saan pala tayo pupunta? Tanong ko pa. Actually, parang medyo tinamad na ako. Ikaw kasi ang tagal mo okay lang ba kung dito na muna tayo? Kapag sinipag ako mamaya, saka na tayo umalis, sagot niya. Manood na lang tayo ng basketball dito, o maglaro ng PlayStation, dagdag pa niya, bahagya akong napanguso kasi ay nakabihis na ako, pero ngumiti na lang ako sa kanya bago marahang tumango. Sige, habang nandito tayo magbe-bake na rin ako ng cookies at cupcakes, sagot ko naman kaya malawak siyang napangiti. Ikaw na lang pala ang panunuorin ko, gusto ko rin kasing matuto, at saka baka may maitulong ako sa'yo, wika niya. Hindi naman ako nakipagtalo at hinayaan ko na lang siya. Nagpaalam ako sa kanya na magpapalit lang ng pambahay na damit, naging mabilis lang naman yun tapos ay bumalik na ako sa kusina. Hindi na rin ako nag-aksaya ng panahon na ihanda ang mga gagamitin, tapos ay nagsimula na kami. Natatawa nga ako kasi ang sabi niya ay tutulungan niya ako, pero wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang mangulit. At habang nasa ganong eksena kami, nagiging delusional na naman ako kaiisip na kunwari ay mag-boyfriend kami at ganito ang bonding namin. Ewan, pero sobrang sarap lang kasi sa pakiramdam na isipin ang ganong bagay. Ang saya mag-imagine, pero syempre ay alam ko rin naman ang limitasyon ko. Nang may salang ko na sa oven ang mga cookies at cupcakes na ginawa namin ay nagpasya kaming bumalik sa sala at manood ng TV, habang hinihintay na matapos ang mga iyon. May mga pagkakataon nga na simple akong susulyap sa kanya at hindi ko yun ipapahalata. Alam mo ba kung saan talaga pupunta si kuya? Tanong ko kay Yael pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Hindi man, pero feeling ko may kadate iyon, sagot niya.
Ang bango ng binibake natin. Excited na tuloy akong matikman, saad pa niya. Huwag kang masyadong mag-expect, hindi naman talaga ako ganun kagaling mag-bake. OA lang si kuya, saad ko at napangiti na naman. Nang tumingin siya sa akin ay hindi ako nakaiwas, kaya nagtama na naman ang mga mata namin. Ang simpleng tingin niya ay iba talaga ang epekto sa akin, at sa totoo lang ay natatakot na ako sa ganitong klase ng pakiramdam. Aminado ako ngayon na gusto ko siya, crush ko siya. At alam ko na normal lang magkaroon ng crush. Pero natatakot ako na baka mas lumalim pa ang nararamdaman ko, lalo na't sobrang bait niya sa akin. Okay na pala yon. Saad ko at nagmamadali pang tumayo ng pakiramdam ko ay sobra na akong nalulunod sa titig niya. Bumalik ako sa kusina para tignan kung okay na ang cookies at cupcakes na nasa oven, at sakto naman na pwede na kaya inilabas ko na yon. Pwede na bang tikman? Nakangiting tanong niya sa akin. Oo naman, pero dahan-dahan lang, mainit pa kasi, sagot ko. Hinayaan ko siya na kumuha ng isang cookie, tapos ay nakangiti ko siyang pinanood na kainin yon. Mahina pa nga akong natawa nang kinain niya yon na may sound, tapos ay pumikit pa at umiling na kunwari ay sarap na sarap siya. Grabe, tama nga ang kuya mo. Ito na ang the best cookies na natikman ko. Nakangiting saad pa niya, biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso ko dala ng labis na tuwa. Sus, huwag ka ng mambola, sayo naman lahat itong mga na-bake natin eh. Saad ko. Talaga. Nako, salamat. Ang swerte ko naman, nakangiti at may halong lambing na saad niya. Pero mas swerte ang magiging boyfriend mo Marky, kasi bukod sa mabait ka at magaling mag-bake, sigurado ako na maalaga ka ring tao, dagdag pa niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Wala pa sa isip ko ang ganyang bagay, focus muna ako sa pag-aaral. Sagot ko naman at nag-iwas na naman ng tingin. Alam kong paulit-ulit na, pero kahit pa masaya akong kasama siya ay kinakabahan pa rin ako ng sobra sa presensya niya. Nasasabi mo lang yan ngayon, pero kapag may nanligaw na sayo, tapos nakuha na niya ang loob mo, trust me, makakaya mong ipagsabay ang pag-aaral at love life, nakangiting wika niya. Paano mo naman nasabi, may girlfriend ka na ba? Nagbibiro na tanong ko, pero marahan siyang tumango bilang tugon. Pakiramdam ko tuloy ay mali na itanong ko pa yon, kasi ay agad akong nakaramdam ng konting kirot sa dibdib at disappointment. May girlfriend ako, at 2 years na kami. Amira ang pangalan niya, at legal na nga kami on both sides, mababa ang boses na saad pa niya. Congrats, nakangiting sagot ko, kahit na parang nagbago na ang mood ko dahil sa narinig. Bakit hindi mo siya sinama kagabi para sana nakilala ko rin siya, dagdag ko pa. Istrikto kasi masyado ang mga magulang niya. Sobra rin kung protektahan siya, sagot naman niya. Pero kilala naman siya ng tropa, iyon nga lang, hindi nila madalas na makasama. Medyo maarte rin kasi yun, natatawa na dagdag pa niya. Bakit nagustuhan mo siya kung maarte pala siya? Tanong ko, imbes na sumagot ay ngumiti lang siya sa akin at nagkibit pa ng balikat. Wala ganun talaga, ang tanging naisagot na lang niya. Ang akala ko ay single siya, lalo na't sabi ni kuya dati iba-iba nga daw ang nagiging girlfriend niya. Ganun pa man ay hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko maintindihan, pero pansin ko na parang hindi naman siya masaya na may girlfriend siya. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano, kaya sa huli ay nagpasya ako na iwaksi na lang yun sa isip ko. At least ngayon, alam ko na sa sarili ko na may girlfriend siya, at nadagdagan pa ang rason ko para hindi na mas mahulog pa sa kanya. Pero ang tanong, kaya ko bang pigilan ang nararamdaman ko? Ewan, hindi ko alam. Kung ano man ang mga pwedeng mangyari, bahala na siguro.